Narito na ang mga balitang masarap pag-usapan sa loob ng 60 minutong balitaan. Sa mga may kuryente pa po, i-charge na ninyo ang inyong mga cellphone at rechargeable na mga lamps. Makakaranas tayo ng rotational brownout. Kinapos kasi ng supply ng kuryente ang Luzon dahil may mga planta na namang bumigay. Sa mga magsasaing pa lamang, good news, medyo mas mura na po ang presyo ng commercial rice. Usapang politika naman tayo mga kapatid. Hindi tinanggap ni Pangulong Aquino ang pagbibitiw ni Budget Secretary Butch Abad sa gitna ng kontrobersya ng DAP. Kaya naman ang ilan, tumaas ang kilay. Mula DAP, dito tayo sa nakulong dahil sa PDAP. Muling nakalabas ngayong araw sa kulungan si Senador Juan Ponce Enrile, pero hindi po para mag-exercise, kundi para magpa-check up sa mata. Ito naman ang mga nakalabas na ng bansa ang ilang suspect sa pagkamatay ng hazing victim na si Julio Servando. At sa sports, mamaya na po ang bakbakan ng Gilas Pilipinas kontra Chinese Taipei. Laban, Pilipinas! Ang mga balitang yan, pag-uusapan natin ngayong Sabado, ika-12 ng Hulyo. Ako po si Jovi Francisco. Ako naman po si Chibo Cobo. At ito ang Balitang 60. Simulan po natin ang balitaan sa naranasan ngayong rotational brownout sa ilang bahagi ng Luzon. In fact, marami sa mga kababayan natin ngayon nag-tweet na Yes. wala daw silang kuryente, kaya cellphone lang ang kanilang ginagamit. Ilang lugar na po sa Metro Manila ang nakakaranas ng rotational brownout. Itinaas ang red alert status sa Luzon Grid ngayong weekend dahil sa pagsasara ng GN Power at Calaca Power Plant, Chi. Jovi, hindi sapat ang supply ng kuryente ngayong weekend para tustusan ang pangangailangan ng mga kumukonsumo, lalo na sa Metro Manila. Dahil dito ayon si Meralco, hanggang 3 oras na rotational brownout ang nararanasan po ngayon na nagsimula kaninang alas 9 ng umaga. Magtatagal po yan hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Una nang inanunsyo kahapon ni Energy Secretary Jerry Copetilla ang pagsasara ng GN Power at Calaca Power Plants. At bukas, inaasahan namang magbabalik normal na ang supply ng kuryente kapag muli na mag-operate ang Masinloc Unit. Gayon din po ang Calaca Power Plant sa Batangas. At kaunay nga po niya, makakonsultado sa inyo ng telepono si Len Nazario, ang Customer Service Coordinator ng Meralco. Magandang tanghali sa iyo, Len. Yes, good afternoon, Jovi and Chi. Good afternoon sa ating mga listeners. Tama kayo, meron tayong nakaschedule po na tentative 3 hours rotational brownout sa araw po na to. Supposedly po, nag-schedule po tayo mula alas 9 na umaga hanggang alas 9 ng gabi. However, kanina ho, nagtanggal ho tayo ng kuryente around 10:27 po ng umaga hanggang alas 12 po ito. Ang nawalan po ng kuryente kayo ng 10:27 ay ang bahagi po ng Malabon, Valenzuela, Caloocan, Balintawak, Novaliches sa Quezon City. Ganon din po ang Tondo, San Miguel, Quiapo, Santa Cruz in Manila. Kasama pa naman po sa may Bulacan area na nawalan ng kuryente itong may Kawayan, Kalumpit, Hagonoy, bahagi po ng Malolos, Paumbong, Bustos, Bulacan, Marilao, and Santa Maria. Ganon din po sa bahagi po ng Bacoor, Dasmariñas, Terotrias, Cavite, Rosario, and Tanza. So sa kasalukuyan po, itong mga areas na nabanggit po ay nag-restore na po ng kuryente. Yun ang sinatawag po nating second batch ng mga areas na mawalan ng kuryente or nawalan kayo ng alas 10 na umaga. Ito pong bahagi po ng Ermita, Paco, Quiapo, San Miguel, Malate, in Manila. Ganyan din po ang bahagi ng Mandaluyong, San Juan, and bahagi po ng Santolan, Pasig. Sa may gawin naman po ng Quezon City na walan po ng kuryente, ang Tandang Sora, bahagi po ng Nagkaroon lamang ng technical difficulty at iniisa-isa na nga ni Miss Len kung ano yung mga maapekto ng lugar. So sa nagtatanong, so ba tayo naka-broadcast walang ilaw sa maraming parte? Tama. Well, kasi po narinig naman po kami sa Radyo 5. So yung mga tao na may radyo ngayon na naka-charge o may baterya ay pwede kayong mapakinggan. At doon naman sa mga nag-internet na alam natin nag-charge ang battery nila kagabi pa ng mga laptop nila ay nasa N5 rin naman tayo. Nagsi-streaming tayo ngayon doon. Kaya Jovi, yung mga magtatanong, I'm sure marami po magte-text, magtatanong sa amin anong oras magba-brownout, hanggang kailan. So mamaya po, tuluyan po namin kayong bibigyan ng mga updates. Although na-announce naman na to, kagabi pa lang, naabisuhan na yung mga tao na mangyayari ito. Siyempre, mga tao gusto nilang malaman, o sige, mangyayari, pero hanggang anong oras, para maituloy nila yung kanilang pamumuhay. Tama. So, mga brownout na ganito,
ano talaga, no? Weekend tumama. Sabi nila, mas okay daw pag weekend na tumatama ito para mas Para at konti. least relax din yung mga tao, nasa bahay sila. Hindi naman, kumbaga, di ba, hindi masyadong mateten sa mga tao. Pero mahirap din mawalan ng ng kuryente. Yun na nga, Mahirap sabihin, din. kahit wala ka, kahit weekend mo mangyari to, pasakit pa din yun. Ayun, ano? pasakit So pa talagang din. kailangan natin malaman kay Len kung hanggang kailan magkakaroon ng pasakit o kaya ay pagtitiis ang ating mga Len? kababayan. Ayan, nandiyan na yata Hello. ulit si Len. Okay, Yes, kung- yes, good afternoon. Sorry na wala tayo sa linya. Anyway, binanggit ko kanina, yung first batch ng interruption natin doon sa mga areas affected, na-restore na po ito kay na mga alas 12. So nasa second batch na po tayo. So that will be from 10 a.m. up to 1 p.m. Ang apektado nga po nito, yun yung nabanggit ko kaninang bahagi ng Quezon City, Barangay Esculiat, Novaliches, Bago Bantay, Pugadlawin, Bagong Lipunan ng Krame, Cubao, Project 4, yung Manila. Sa may bahagi naman po ng Cavite, Imus, Dasmariñas, Tagaytay, Amadeo, General Trias, at Tanza. Sa may Pasig City po, nawalan po ng kuryente kayo ng mga 11:20, itong bahagi ng Manggahan ng Santolan. Sa may provincial area naman po, itong po Quezon Province, nakaschedule po sila between 10 a.m. to 1 p.m. Affected po rito yung Dolores, Candelaria, Chaong, Tayabas, Lukban, Sampaloc, Lucena, and Pagbilao. Mamaya po mga bandang alauna hanggang alas 4 ng hapon, ang nakaschedule naman po para sa 2 to 3 hours rotational brownout ay ang bahagi po ng Marikina, kasama po ang Barangay Concepcion, Kalumpang, San Roque, De La Paz, Marikina Heights, Nangka, Parang, Santo Niño. Ganon din po ang Makati City sa Barangay San Lorenzo, Pio del Pilar, Dasmariñas, Guadalupe Nuevo, and Viejo, Bel Air, Forbes Park, South Sembo, Urdaneta. Sa Antipolo po, ang kasama po Mambugan and Mayamot and Kupang. At ito pong sa May San Juan, ito pong Green Hills. Sa bahagi po ng Rizal Province, mawalan po ng kuryente nakaschedule between 1 to 5 o'clock. Ito pong Pinangonan, Amuno, Taytay, Hala-Hala, Pililia, Cardona, Teresa, and San Mateo. At ang pinakahuli pong schedule natin, ang batch 4 po, mula alas 6 po ng hapon hanggang 9 p.m. po gabi. Ito pong bahagi po ng Don Bosco, San Valley, Tambo, Baclaran sa Parañaque, Pamplona, Pulang Lupa, Almanza, Ilaya, Zapote sa Las Piñas, Alabang, Tunasan, Sukat, Bayanan, Buli, Putatan sa Muntinlupa. Kasama pa rin po ang bahagi ng San Pedro Laguna, Bacoor, Cavite, at Pasay City po. So ang schedule po natin is between 9 a.m. to 9 p.m. Subalit kung sakali pong magkaroon po ng pagbabago sa supply ng kuryente, ari naman muna natin i-restore sa mas maagang oras po yun yung ating mga kuryente. So hindi naman, Len, kailangan na sabihin na talagang 3 oras magtatagal. Pwedeng maging mas kaunti, mas maikli. Tama po kayo. Pwede po yun doon sa bigay na power supply natin sa ating mga power generators po. Okay. So yung napaka-extensive nung Len, nung ating sinabing mga schedule kanina lamang. Pero bukas ba mauulit ito o talagang hanggang mamayang gabi lang ito? Alam mo, Jovi and Chi, gusto namin huwag nang mag-turn ng interrupt schedule for tomorrow. However, yung kasing advisory natin galing sa NGCP, mamayang gabi pa po natin malalaman kung magkakaroon pa ho ng interruption schedule for tomorrow. Okay, So hindi pa kami makapagbigay ng definite na schedule or walang schedule ng interruption for tomorrow. So dapat mag-antabay sila ng Sana. schedule dito sa TV5 Apo. sa mga susunod na From oras. time to time po, nag-update po tayo sa mga radio entity, yan po sa TV5, yan po sa iba pang radio station. At the same time, updated po ang ating Facebook at Twitter. Ayan, so pwede nilang tingnan yan sa mga gustong Tama po. makakita. Thank you po, Ms. Len Nazario, ang Customer Assistance Coordinator ng Meralco. Samantala, ito naman po ang good news, no? Malapit ito sa ating mga sikmura, ano? Chi, bumaba na kasi ang presyo ng ilan sa mga pangunahing bilihin sa merkado na halos dumoble ang pagmahal noong nakaraang buwan. Ibabalita sa atin yan ni Ina Zara.
Daan-daang kilo ng bawang ang laman ng container van na ito pero hindi ito makakarating sa merkado matapos harangin ng customs dahil sa kakulangan ng tamang papeles. Nitong mga nakaraang linggo, nagtitiis sa mga mamimili sa mataas na presyo ng imported na bawang. Pero ayon sa customs, patuloy daw na pinipigilan ng gobyerno ang lalong paglobo nito. Kanina, mukhang effective ang kampanya. Sa Balintawak Market kung saan umabot ng 280 ang bawang, ngayon 130 hanggang 120 pesos kada kilo ang bentahan. Ngayon, 130 na lang, kaya kalahati na, dati 1/4 lang. Ito pa ang good news. Bukod sa bawang, bumaba rin ang presyo ng iba pang bilihin. Mula sa dating 120, balik 50 ang kada kilo ng carrot. 40 na lang ang sibuyas at 40 pesos ang repolyo. Luya na lang ang nananatiling mataas ang presyo na 120 pa rin ang kilo. Ang commercial rice bahagyang bumaba rin ang presyo. Pero dahil 10 hanggang 20 kada sako lang ang bawas, hindi ito gaanong maramdaman. Nawala nga yung commercial namin eh. Yung NFA nga lang ang nabebenta. Isa sa mga nakikitang dahilan sa pagbaba ng presyo ng bigas ang pagbuhos ng supply ng NFA rice sa merkado. Sa retail market, tabi-tabi na ang mga NFA rice retailer. Sa Pasig Mega Market, pinipilahan ng NFA rice. Alas 4 po, nakapila na ako dito. Kasi po, pagka nag-umaga na, marami hong pila. Mula noong Hunyo, doble ang dumarating na supply ng NFA rice sa mga palengke. Ina Zara, News 5. Kahit bumaba na ang presyo ng ilang pangunahing bilihin, may mga kababayan pa rin po tayong umaaray at kinakapos sa budget. Paano nga ba nila pinagkakasya ang kanilang kakarampot na kinikita sa araw-araw? Ibalita mo, Carla Lim. Lagpas na ng agahan kung magluto si Liza ng pagkain ng pamilya. Ang ulam, tinolang isda. Pero ang pagkain ito hindi lang para sa pananghalian kundi para na sa buong maghapon. Dahil sa mahal ng bigas, ang ulam na ang tinitipid ni Liza. Dapat laging may sabaw para mabigat sa tiyan. Sko, aray sa bulsa. Ano ba yan? Maging ang 3 takal na saing niya sa umaga, pamorningan na. Angelica, na 44 pesos kada kilo ang bigas na kanyang binibili. Ito na raw kasi ang pinakamurang bigas sa kanilang lugar. Kaya pag tumaas pa ito, Naku, siguro kamote na lang kakainin ko. Kamote, mais, patatas siguro. wala naman daw kasing NFA sa kanilang lugar. Nadala na rin daw siya sa kalidad nito. Minsan pa nga, ang commercial rice na nabili tila may halo na ng NFA. NFA, di mo masaing, may amoy ipis, may tayo ng ipis, may mga kung ano-ano, palay, bato o mais, kung ano-anong halo. Dahil nagkakaubusan na ng NFA sa merkado, nagdagdag ng mga pwesto ang National Food Authority. Kanina inumpisahan na nila ito sa Pasig Mega Market. Pero sa gitna ng pagbibida ng NFA, tinadtad na sila ng batikos mismo ng mga mamimili. Araw-araw na para hindi na kami mahirapang pumila ng tuwing Martes, Huwebes, Sabado. Dati po kasi Sabado, ano lang po, Martes, Huwebes, Sabado. Araw-araw na po. Pero paglilinaw ng NFA, ginagawa na daw nila ito ng paraan. Nagdagdag tayo ng outlet. From 2, ginawa po natin 10. 10. So makikita niyo po, meron pang konting pila pero hindi na yung masyadong mahaba. Wala po tayong shortage. Wala pong shortage to. Tapos hindi po tayo magpapalit ng presyo. Siniguro rin nila na maliban sa pagsasampa ng kaso ay may mga mapaparusahan sa mga abusadong hoarders at nagre-repack ng NFA para ibenta ng mas mahal. Carla Lim, News 5. Susunod po sa Balitang 60. Irrevocable resignation inihirit ng mga kritiko ni Pinoy matapos siyang tanggihan ang pagbitiw ni Secretary Butch Abad. At Senador Juan Ponce Enrile nakalabas uli sa PNP General Hospital. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Balitang 60. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.